babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Narito ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Friday, June 28, 2024. Pasada Balita. Pambantarlac Mayor Guo at Guo Huaping magkaparehas ng fingerprints ayon mismo sa NBI. Pasada Balita. Bagong kalihim ng DepEd, papangalanan na ni Pangulong Marcos ngayong linggo. Pasada Balita. Korte sa Timor-Leste pumayag na sa extradition ni dating Congressman Teves. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 2 patay, 2 iba pa sugatan sa kaso ng pamamaril sa Europa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, interest rate sa bansa pinanatili ng Bangko Sentral. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Filipina tennis player Alex Ayala isang panalo na lang para makapasok sa Wimbledon. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Ang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At ngayon, pasadahan na po natin ang mga nagbabagang balita. Wala talagang sikretong hindi nabubunyag. Ito naman ang binigyang diin ni Senator Risa Ontiveros makaraang makumpirma ng National Bureau of Investigation na nag-match ang mga fingerprint ni na suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo at ni Guo Huaping. Iginit ni Senator Ontiveros na malinaw na si Mayor Guo ay isang Chinese national na nagpapanggap lamang na Pilipino upang maisagawa ang krimeng kinasasangkutan ng Pogo. Anya, ang nag-match sa fingerprints ng alkalde at ni Guo Huaping ang pinakamabigat na ebidensya upang tuluyang mapatalsik sa pwesto ang suspendido ng alkalde. Samantala, kasunod ng pasasalamat sa mabilis na aksyon ng NBI sa pamumuno ni Director Jaime Santiago, nanawagan naman ang senador sa Office of the Solicitor General na bilisan ang paghahain ng co-warrant case laban kay Mayor Guo. Pasada Balita. Posibleng magsampa na ng co-warrant case ang Office of the Solicitor General laban kay suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ito'y matapos kumpirmahin ng NBI na tugma ang fingerprint ng suspendidong alkalde sa Chinese passport holder na si Guo Huaping. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, malaking tulong sa kanilang investigasyon ang naging kumpirmasyon ng NBI at mapapabilis nito ang kanilang gagawing legal action. Paliwanag pa ng Solgen, kung mapapatunayan na nagsinungaling si Mayor Guo sa kanyang Certificate of Candidacy at iba pang kaugnay na dokumento, posible rin itong masampahan ng kasong kriminal tulad ng perjury o falsification of public documents, bukod pa sa tuluyang pagpapatalsik sa kanyang pwesto. Pasada Balita. Posibleng sampahan ng kaso ang nag-issue ng birth certificate ni suspended Bambantarlac Mayor Alice Guo kung mapapatunayan na pineke o may anomalya. Ito naman ang tiniyak ni Justice Spokesman at Assistant Secretary Miko Clavano, kasabay ng pagbibigay diin na tinitingnan na rin ng DOJ ang issue sa mga peking government IDs at iba pang dokumento na nakukumpiska sa mga sinasalakay na Pogo Hub.
Nilinaw naman ni Asek Labano na hindi makakaapekto sa reklamo laban sa alkalde ang pagkakakansela ng birth certificate nito dahil ibang usapin ito mula sa reklamong human trafficking na inihain laban sa kontrobersyal na mayor. Pasada Balita. Sasagutin ng kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang lahat ng alegasyon laban sa kanya, kabilang ang sinasabing identity theft sa tamang forum. Ito naman ang iginiit ni Atty. Stephen David, abogado ni Mayor Guo, bagamat hindi itinatanggi o kinukumpirma ng kampo ng alkalde ang dokumento mula sa NBI na ipinapakita ang litrato ng isa pang babae na may pangalang Alice Leal Guo na may kaparehong impormasyon sa leader o sa mismong alkalde ng Bamban Tarlac. Ayon kay Atty. David, maaaring namanipula ang dokumento sa baygiit na hindi maiiwasan ang mga Photoshop. Dagdag pa ni Atty. David, napakaaga pa para magkomento sila hinggil sa kontrobersyal na larawan. Pasada Balita. Aapila sa Court of Appeals ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa 6-month preventive suspension nito. Ito'y matapos ibasura ng Office of the Ombudsman ang bid ng mga ito kaugnay sa nasabing suspensyon. Ayon kay Atty. Stephen David, legal counsel ni Mayor Guo, bagamat iginagalang nila ang desisyon ng Ombudsman, iaakyat na nila ang kanilang apila sa CA para mapag-aralang mabuti kung tama nga ba ang nasabing desisyon ng Ombudsman. Matatanda ang sinuspindi ng Ombudsman ng alkalde at dalawang iba pang mga lokal na opisyal sa gitna ng investigasyon sa sinasabing koneksyon ni Mayor Guo sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, magtatalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong kalihim ng Department of Education, kapalit ni Vice President Sara Duterte ngayong linggo. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang DepEd kaya't hindi dapat ito mabakante ng matagal. Wala rin anyang binigay na dahilan si VP Sara kaugnay ng kanyang pagbibitiw sa pwesto bilang kalihim ng DepEd at pagiging Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Force o NTF-ELCAC o NCAC. Magugunitang naghahain ng resignation letter ang Vice Presidente noong June 19, 2024. Pasada Balita. Nanawagan ang Department of Education kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na piliin ang kalihim na prioridad na mapaunlad ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ayon kay DepEd National Employees Union President Domingo Alidon, dapat nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado ng DepEd at estudyante ang papalit na bagong kalihim. Dapat ipagpatuloy din anya ng bagong kalihim ang mga reforma at inisyatibo na ang layon ay mapaangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kumpiyansa naman si Atty. Alidon na itatalaga ni Pangulong Marcos ang may malawak na karanasan sa sektor ng edukasyon. Pasada Balita. Samantala, proposed 6.352 trillion pesos 2025 budget inilatag na ng Marcos administration. Mga balitang updated. Mga Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Inilatag na ng Administrasyong Marcos ang hihilingin na mahigit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Ito'y matapos i-anunsyo ni Department of Budget and Management Secretary at Development Budget Coordination Committee Chairperson Amena Pangandaman ang panukalang 2025 national budget kasunod ng meeting ng komite. Sinasabing ito ay katumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa at mas mataas daw ito ng 10.1% kumpara sa mahigit 5
trilyong pisong national budget ngayong taon. Sa ilalim ng panukalang batas o panukalang budget, ipagpapatuloy ang mga nasimulan sa unang 2 taon ng administrasyon kasabay ng pagsusulong ng economic at social transformation. Tututukan din ang pagdevelop at pagprotekta sa kakayahan ng mga individual at pamilya at pagpapaunlad sa production sectors upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at produkto. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Lalo pang tampok na balita, inihain ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang panukalang batas na may layong ipakulong at parusahan ng perpetual disqualification ang mga opisyal ng pamahalaan na namimili sa pagbibigay ng tulong sa kanilang mga nasasakupan. Magpapataw ng parusang pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at perpetual disqualification sa mga public official ang House Bill na an act penalizing selective, discretionary, and discriminatory acts in the delivery of cash, livelihood, or relief assistance programs of local government units. Sinabi ni Congressman Tulfo na may pagkakataong namimili at inuuna talaga ng mga lokal na opisyal ng pamahalaan ang mga tatanggap ng tulong batay sa kanilang personal na konsiderasyon. Dagdag pa ng kongresista, hihilingin niya ang suporta ng kanyang mga kasamahan sa ACT-CIS Party List na sina Representatives Ed Vic Yap, Jocelyn Tulfo, Eric Yap at Quezon City 2nd District Representative Ralph Wendell Tulfo upang maging mga co-author sa nasabing panukalang batas. Pasada Balita. Pinagbigyan na ng Korte ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas laban kay dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves. Ito naman ang kinumpirma mismo ng Department of Justice alinsunod sa impormasyong ipinadala ng Attorney General ng Timor-Leste. Kaugnay nito, umaasa naman ang DOJ sa pagbabalik ng sinibak na kongresista sa Pilipinas upang harapin ang mga nakasampang kaso laban sa kanya. Magugunitang naharap si Teves sa kasong multiple murder dahil sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at sa 5 iba pa noong Marso ng nakaraang taon. Pasada Balita. Ikinatuwa naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakabasura ng mga kaso na may kaugnayan sa illegal na droga ni dating Senator Laila De Lima. Sa isang ambush interview pagtapos ng 2024 National Employment Summit sa Maynila, iginit ni Pangulong Marcos na patunay ito na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ayon pa sa Presidente, dumaan sa investigasyon si dating Senator De Lima at sumalang ito sa paglilitis hanggang sa tuluyan itong maabsuelto sa mga kinakaharap na kaso. Binigyang din ni Pangulong Marcos na mahalagang mapagbigay alam ito sa International Criminal Court dahil patunay itong gumugulong ang justice system dito sa bansa. Pasada Balita. Muli namang iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang jurisdiksyon ng ICC dito sa Pilipinas. Ginawa ng Pangulong pahayag sa 2024 National Employment Summit sa Maynila. Binigyan din pa ng Pangulo na hindi nagbabago ang kanyang posisyon hinggil sa nasabing usapin. Anya, may sariling mga polis ang bansa kaya't hindi kailangan ng tulong ng mga dayuhan sa pagpapatupad ng batas. Pasada Balita. Patuloy naman sa pagtaas ang satisfaction na trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang sumadsad naman ang rating si Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Batay ito sa survey ng marketing research firm na Tangere mula Hunyo 18 hanggang 21 kung saan umakyat sa 45% ang satisfaction rating ng Pangulo mula sa unang naitalang 33%. Samantala, bahagyang bumaba ang satisfaction rating ng kaugnay nito, tumaas din ng 58% ang trust rating ng Presidente kumpara sa pinakauling tala na 56% lamang.
Samantala, bahagyang bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara sa 50% mula sa naunang naitala na 52%. Umabot naman sa 58% ang trust rating ng pangalawang Pangulo kaysa sa pinakahuling tala na 60%. Pasada Balita. Samantala, muli tayong tumanggap ng pag-uulat mula naman sa labas ng himpilan. Second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Kasado na ngayong araw. Detalye mula kay Patrol 38, Jen Patrolya. Kasado na ngayong araw ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill na gaganapin sa Pasig City. Ito'y bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng 7.2 magnitude na lindol. Kasabay nito, hinimok ng Office of Civil Defense ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ang mga local government unit, mga institusyon, pribadong sektor at iba pang publiko na lumahok sa earthquake drill upang maging handa sa oras na tumama ang malakas na pagyanig. Itatampok naman sa earthquake drill ang Harmonized National Contingency Plan kung saan tutulong ang iba't ibang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagresponde sa Luzon. Inassign ang RDRRMC sa iba't ibang lugar sa Luzon, kabilang na ang North Sector ng Metro Manila, East Sector, West Sector at South Sector. Dahil dito, nakatakdang dumating sa Metro Manila ang RDRRMC para magtayo ng alternatibong operation center sa kanilang naka-assign na lokalidad. Patrol 38, Jen Patrolya, nag-uulat para sa himpilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, kampante ang Commission on Elections na magiging maayos ang internet voting sa 2025 midterm elections sa mga overseas Filipino worker. Sa panayam ng DWIC, tiniyak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang kredibilidad ng halalan at proteksyon ng boto ng mga Pilipino. Ito'y matapos malagdaan ang kontrata ng SMS Global Technologies Incorporated at SMS Sequent Tech Incorporated sa opisina ng Paul Body sa Intramuros, Manila. Ito pong SMS Sequent, na base po sa ating terms of reference, ay ginagarantiya natin yung kredibilidad ng eleksyon at the same time na protektado ang mga boto ng mga kababayan po natin. Ayon kay Chairman Garcia, mataas ang kalidad ng seguridad ng nanalo sa bidding sa internet voting. Kasabay ng pagtitiyak na patuloy ang kanilang monitoring sa cyber attack dahil hindi maaaring makompromiso ang boto ng mga Pilipino. Nagkaroon kami ng bidding, yan pong nanalong ayun po naman actually lahat na nag-participate ay nag-qualify naman po sa mga ganyan sa issue ng security, subalit ito po, itong nanalo, mas mataas po yung quality ng kanilang security. Pero siyempre patuloy pa rin po kami when it comes to cyber attack, when it comes to cyber security, yan po ay patuloy dapat ang ating pag-aaral, monitoring at pag-advance ng ating kaalaman sapagkat siyempre nga po hindi pa pwedeng makompromise yung lalo na ang boto ng mga kababayan natin. Dagdag pa ng COMELEC Chairman, kung maging matagumpay ang pagboto online ng mga OFW, posibleng gawin din ito sa loob ng Pilipinas para sa mga senior citizen at persons with disabilities sa mga susunod na panahon. Kapag ka ito'y naging successful at napatunayan natin talagang protected ang boto, at the same time credible, at the same time mas maayos, mas mabilis din, ay pwede natin itong gamitin dito sa ating bansa sa mga senior citizens at saka sa mga PWD sa mga susunod na panahon pa naman. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na kabilang sa mga ito ang China, Israel at Russia dahil hindi pumayag ang mga pamahalaan ng mga naturang bansa na magkaroon nito. Dahil dito, ayon kay Chairman Garcia, magpapadala na lamang sila ng mga makina sa mga ito para sa halalan. Gusto ko lang sabihin na merong 17 post o 12 bansa na kung saan hindi magagamit ang internet voting sapagkat ayaw pong pumayag ng mga gobyerno ng mga bansang yan katulad ng China, Israel, Russia. Tayo po'y magpapadala ng mga makina yung ating gagamitin din dito sa ating pong national and local election. Ngayon
naman, ipinibatid ni Chairman Garcia na magkakaroon ng internet voting sa Middle East, Hong Kong at Singapore kung saan maraming Pilipino. Dagdag pa ni Chairman Garcia, aarangkada ang voters education sa Hong Kong sa susunod na buwan habang magkakaroon din ito sa Singapore sa Agosto. Ay, opo, Sir Tol. At in fact po, ngayong darating na Hulyo ay magkakaroon na po kami ng voters education sa Hong Kong, sa August po, sa atin naman pong Singapore. Dahil nandyan po ang concentration talaga, napakadami nating mga kababayan na naandyan sa mga lugar na yan. At napakaswerte naman dahil pati kahit sa Middle East, pinapayagan po yung paggamit naman ng internet. Yan po ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Kumbinsido naman si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice na may nangyayaring korupsyon kaya't nagiging pipi, bingi at bulag ang sinasang COMELEC sa issue ng Miro Systems. Sa panayam ng DWIZ, binagyang diin ng dating kongresista na propaganda lamang ang ginagawang pag-endorso ng poll body sa vote counting machines ng Miro. Pinatunayan na lamang anya ng ikinasang demonstration ni Chairman George Erwin Garcia kamakailan na posibleng magresulta ng kaguluhan, kalituhan at failure of election kapag ipinagpatuloy ang kontrata sa South Korean firm. Kaya nila pinaglalaban yan dahil sa laki ng pera na involved. Pero tingnan mo yung makina nila, you can produce that kind of machine, especially now, yung electronic world, napakamura na ng electronic. Napakamura niya. And we'll be paying 150,000 per machine. Sa tingin ko dyan, baka hindi ka gumasta ng 50 million sa makina na yan. Yung 100,000 difference na yan, ibig sabihin yan 12 billion. Ibig sabihin yan, kaya pipi, bingi at bulag ang COMELEC sa mga issue ng Miro. Daming issue dyan. Kung gumawa ang software niya, Russia, yung Moscow State University, allied ng China. Kaugnay nito, kinwestiyon din ng dating kongresista ang 18 billion pesos contract para sa automated elections gayong halos magkapareho lamang ang digital receipt na ilalabas ng makina ng Miro at ang printed receipt mula sa dating eleksyon na mayroong mas mababang pondo. In 10 seconds, kaya na para ma-review yung binoto mo. Bakit mo pa pa-review kung hindi mo naman pala papatapusin yung review? Ngayon, siguro na-realize nila yun, nung Miss Karen na siya, nag-demonstrate, sabi niya, hindi na yung image na balota ang ipapakita. Pag pinasok mo yung balota mo, ipoproseso ng makina, tapos ang lalabas na lang yung summary of votes. Yung mga binoto mo na lang, yung mga pangalan ng binoto mo. Anong ibig sabihin nun? Anong pinagkaiba nun sa resibo? Parang lumalabas, dinoble mo lang yung digital receipt, tapos di ba yung sa atin printed receipt sa dati. Lalagyan na lang ng digital receipt. Di pareho din. Pareho ng resibo. Bakit 18 milyon ito? Yung 6 billion lang. Ang tinig ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. 27 at kalahating minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Walang kukupad-kupad. Pasada Balita. Mga kabalitaan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ngayon si Professor Dennis Coronacion, Chairman ng UST Department of Political Science. Professor Coronacion, Johnny Banyes po, good morning. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Hello, good morning po Sir John. Good morning rin sa inyong mga taga-subaybay. Alright. Unang-una po sa lahat, Professor Coronacion, maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po'y makahuntahan on air. Kaugnay po sa ilang issue na ikangay bumabalot sa atin at patuloy na pinag-uusapan. Unang-una na po, with your indulgence, Professor Coronacion, yung pong banggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagpapatunay po ng paggulong at pagkakaroon ng tamang hustisya sa Pilipinas, yung kaso ng pagkakadismiss ni dating Senador Laila De Lima. Any comment on this, Professor? Well, o nga po, kumbaga man ilang medyo matagal-tagal na rin na I think within the context po ng ICC, Apo. na gustong i-prosecute si former President Rodrigo Duterte. Parang tinatanong na yung
yung po bang kaya ba ng Philippine Judiciary na kumbaga mag-dispense ng justice, kasi isa po yun sa mga I think kapag hindi nagpa-function yung ating mga courts, that's one of the conditions para bang himasok yung ICC Apo. sa ating kumbaga yung mga dapat sanang cases Apo. na final sa bansa natin, pwede na i-file sa ICC. And this is in connection with the case filed against the former president, President Duterte, in connection again with his Tokhang, yung anti-illegal drugs campaign, na kung saan marami daw mga human rights violations. Alright. So, patungkol po yun doon, i-connecta natin, and gusto lamang sabihin ng ating Pangulo na, nagpa-function ang courts natin. Kasi even yung mga politicians who are being prosecuted, yung kanilang cases can be dismissed because our courts are functioning very well. Opo. Ito po sa kabila, Professor Coronasyon, ang napakatagal na inabot bago nagkaroon ng solusyon sa kaso ng dating senador, Prof. Oo nga ho, kasi alam naman natin na yung nag-umpisa yung mga kaso laban kay former Senator Leila de Lima noong panahon pa ng dating Pangulo, dating Pangulong Duterte. So, I think hindi naman lingid sa kalaman natin na ito ay may halong politika. Oho. Talaga namang, kumbaga, bukod sa pinahiya, pinailan pa ng mga kaso. Apo. And nung panahon ng Pangulong Duterte, hindi na tikman ng dating senador yung hinahanap niya na hustisya. Kasi nga natatakot siyempre sa Pangulo, kung sino man yung mga umahawak sa kaso. Alright. Kay former Senator Leila de Lima, na i-dismiss yung kaso. I think historically marami na tayong na-witness na ganyan, na kapag ang kalaban ng isang controversial na figure ay ang administrasyon, it would take some time bago ma-dismiss yung kaso na final against that controversial figure. Apo. Tapos mangyayari doon pa sa susunod na administrasyon madidismiss. Minsan nga napapardon pa kung halimbawang na sentensya na guilty, napapardon pa. Alright. So kumbaga man depende sa kung sino ang Susunod na nakaupo presidente sa Malacanang. So, Prof, sa pagkakabanggit ninyo, applicable ba kay dating Senador de Lima yung sinasabing justice delayed, justice denied? Well, opo, in a sense, applicable yan, Kasi kung talaga namang walang merito yung mga kaso, walang matitibay na mga ebidensya, tapos yung mga witnesses ay pawang mga parang pinilit lang, or sinuhulan lang mag-witness, talaga namang justice delayed is justice denied. Kasi usually, under normal circumstances, pag nakita ng isang judge yung na ganyan na whimsical yung final na kaso, walang strong evidence, agad-agad dinidismiss. Pero ito, kahit nakita na siguro ng mga prosecutors and judges, hindi pa rin dinismiss noong panahon ng dating Pangulong Duterte. Apo. Marahil nga mayroong political pressure. Mayroong pressure coming from the powers that be noong panahon po na yun. Opo. Paki-educate nyo nga po kami, Professor Coronasyon, kung hanggang saan po ang saklaw ng immunity ng isang senador. Kung bakit ko po naitanong, kasi alam naman po natin na mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-anunsyo na plano ng kanyang ama at dalawang kapatid na tumakbo bilang senador sa 2025 elections. Unang-una, ano po ang basa nyo rito, Prof. Coronasyon? And at the same time, if ever, ano po ang mga, kumbagay, exemption sa kaso ng mga nakaupong senador, Prof? Well, maaring in relation to that, maaring gamiting strategy yan ng dating Pangulong Duterte. Kung saan nga may napipintong may balibalitan na pwede na siyang hulihin, dakipin ng ICC. Anytime kasi mayroon na raw warrant. Kung sakaling siya ay mananalo bilang senador,
sa 2025 midterm election. Ang alam kong pinoprovide na immunity ng ating batas at ng ating konstitusyon ay kumbaga man immunity from arrest sa mga senador natin, ano. Kaya nga lang ang alam ko habang yun ay may session. Apo, at saka nasa loob mismo ng Senate building. Yun din po ang pagkakalam ko. Aha. Hindi naman to blanket immunity, no, na parang habang senador ka, hindi ka pwedeng arestuhin dahil may warrant. Alam ko po may may specifics. Alright. Oo. Kasi yun ang banggit nung ilang mga netizen natin na unang-una baka may planong manggulo lang, testing the waters, yung pinalutang na pagtakbo ng mag-aama. And at the same time, yun nga, in preparation nga po sa posibleng pagpasok at pag-aresto sa kanila ng ICC in particular kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Professor. Well, may sense naman po na i-entertain yung mga ganyang klaseng mga teorya. Yung mga haka-haka sa pagtakbo, sa pag-anunsyo na tatakbo yung mag-aama bilang senador sa 2025. Kasi nga po, unang-una, si dating Pangulo ay mayroong kaso sa ICC. So siguro desperate na siya maghanap ng kahit anong klaseng proteksyon. Kahit dahil itong kasalukuyang administrasyon ay nung maayos pa yung relasyon ng kanyang anak, si Vice President Sara Duterte sa kampo ni President Bongbong Marcos, walang nakitang malinaw na commitment si former President Duterte na siya ay proprotectionan mula sa ICC prosecution. So maaring gumagawa na siya ng sarili niyang paraan para kahit paano magkaroon siya ng proteksyon. Alright. Mhm. Ito pong So, mga ganit... Opo, go ahead, Prof. Yun naman pong sa buong pamilya, ay ganun pa rin. Nasira na yung relasyon nila, yung alyansa nila with the BBM administration, tsaka yung unity team na alliance. So, tingin nila wala na silang mapapalaan na tulong Alright. pagdating sa election. So, naisip nila na just to rely on themselves, Okay. para makabalik ulit. O palakasin ng kanilang pamilya sa darating na halalan. So both political strategy po yan, Apo. at the same time strategy to shield the former president from arrest. Aha. Oo. Alright. Prof. Coronasyon, lumilinaw din sa mga pagkakataong ito yung matagal ng paghahanda at matagal ng kino-question bakit hanggang ngayon hindi nakakapasa yung Political Dynasty Act or Political Dynasty Law dahil sa mga ganyan mga insidente. Tama po ba ako, Prof? Di ba? Kasi sila mismo mga mambabatas, inaalagaan nila yung sarili nila di ba, sa mga bagay na ganyan. Tama ho kayo dyan, marami na ho mga pag-aaral sa na ginawa tungkol dyan. In fact, ito yung sa kasalukuyan, may ang composition ng House of Representatives Apo. at saka ng Senate. Ayon sa mga pag-aaral, parang hindi bababa sa 70% ng members ng House of Representatives ay miyembro ng dynasty. Mga dynasty. So, kumbaga man, self-serving kapag hindi sila nagpasa. Dahil, kumbaga man, lalong lalawi yung kanilang kapangyarihan. Alright. And the goal of the anti-dynasty bill is to end yung perpetuation Alright. sa kapangyarihan. Apo. So, hindi, kumbaga man, kapag gagawin nila yun, that would mean Parang batong ipupukpok sa ulo nila, no, Prof? Oo. Para na rin sila nagpakamatay nun. O kumuha ng bato na ipupukok sa ulo nila. Alright. Professor Coronasyon, it's been an honor at ako yung maasa na hindi po ito ang una tuling pagkakataon na tayo magkakahuntahan on air sa mga susunod na araw, lalo't malapit na ang eleksyon. Prof. Oho, less than 1 year na lang. Opo. Anytime po. Alright. Anytime mag-invite lang kayo. Thank you, sir. Good morning. Good luck. Good God morning bless po. po. Salamat. Salamat Opo. ulit. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan si Professor Dennis Coronasyon, ang chairman ng UST Department of Political Science. Pasada Balita! Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSOI, kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan Pilipino sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palaging tatandaan ang bawat taya, may kawang gawa.
At ito pa, iloto ng PCSO, safe and secured laban sa mga kriminal. Detalye sa special report na ito. Dahil nasa digital age na tayo, mas naging convenient na ang pagtaya sa mga laro ng PCSO dahil mayroon ng iLotto. Ayon nga sa General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si Mr. Mel Robles, safe and secured ang iLotto. Yun naman ang kagandahan ng iLotto. One, hindi na pwede maging anonymous. Identify. Identify siya, registered siya. Apo. Bakit hindi transferable eh? Oo. Ano siguro, i-assign niya. Tapos, number 2, again, pag umuulan, hindi ka na mababasa para tumaya. O yung mga ayaw talagang tumaya dahil ang hirap, walang parking. Di ba? Plus, lahat digitized na ngayon. Nagbabala naman si GML Robles sa mga mananaya na alamin at iwasan ang mga illegal na iLotto. May illegal na lotto eh. Meron agad. Meron. Ginagamit pa yung mga logo namin. So, Pati logo. ang ganda kasi Welcome to the mag-illegal Philippines. eh. Hindi, maganda kasi mag-illegal. Wala kang susunding regulation. Oo, tama. File ka lang. Andyan na. Kaya we have to step up kasi yung revenue na dapat sa gobyerno, kinukuha lang ng mga illegalista eh. Diba? And worse, sige, wag na yung wala ng taxes. Sige, wala na yung napupunta sa charity. Hindi mo na makukuha panalo mo eh. Kasi nobody's regulating them. Tatakbuhan ka lang. Correct. So yun ang pinakamalalaro. Hindi ka na nagbigay sa gobyerno, hindi ka nakatulong sa kawang gawa, hindi mo pa makukuha panalo mo. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Oras! 12 minuto na lamang po, alas 8 na ng umaga. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Determinado si Alex Ayala kahapon nang tinalo niya ang former world number 22 at 2021 French Open finalist na si Tamara Zidansek. At isang panalo lang ang kanyang kailangan para pumasok sa main draw ng Wimbledon. Hindi pa umabot si Ayala sa anumang main draw ng isang Grand Slam bilang profesional at nakabangon siya pagkatapos matalo sa unang set. Ang final score ay 1-6, 7-6, 6-3 sa pangalawang round ng qualifiers. Sa tiebreak sa pangalawang set, muntik na natalo si Alex dahil nagkaroon ng 8 match points ang kanyang kalaban. Sa pangatlong set, tinuloy ni Ayala ang momentum galing sa set 2 at ngayon makakaharap niya si Lulu Sun ng New Zealand sa kanyang huling laban para makapasok sa main draw ng Wimbledon. Si Sun ay 23rd seed sa qualifying tournament at ang ranko niya ay number 123 habang si Ayala ay number 162 sa mundo. Para sa Real Sports, ito po si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Sa latest ng Filipino Mirror, nananatili sa 6.5% ang interest rates sa bansa. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpasya ang Monetary Board na muling panatilihin ang benchmark target reverse repurchase rate sa 6.5% habang nananatili sa 6 at 7% ang overnight deposit at lending facilities. Nabatid na ang RRP ang ginagamit ng mga bangko sa pagpapautang habang hinihigpitan ng BSP ang monetary policy sa layuning mapababa ang inflation. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 2 katao habang 2 iba pa ang sugatan sa kaso ng pamamaril sa train station sa Brussels, Europe. Naganap ang insidente sa St. Giles kung saan hinihinalang illegal na droga ang ugat ng pamamaril. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Pasada Balita. At iwanan ko po kayo ng good news ha, free mangga. Ha? Free mangga? Ipinamigay na lamang ni Jomar Kamanga o Kamanga mula sa Salcedo, Ilocos Sur ang kanilang inaning mga mangga. Kwento ng pamilya ni Jomar sa halip na masira lamang ang mga hindi na ibentang mangga,
ibinahagi nila ito sa kanilang mga kapitbahay. Natuwa naman ang mga netizens sa post ni Jomar sa social media kung saan makikita ang mga mangga na nakaplastik at nakabitin sa bakod ng kanilang mga kapitbahay. Sana all. Hindi yata binanggit doon, ano? Nakasunod nun nagpadala ng resibo. Yung nagtitinda ng mangga, hindi pala free. Joke lang po, free po talaga. Alright, bago lamang po ako tuloy magpaalam na-question po sa Senado Ito pong ibang pahayag ng mga opisyal ng pamahalaan sa pinakahuling insidente sa pagitan ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Affairs, tinawag na Act of Piracy ni AFP Chief Romeo Bronner ang insidenteng ikinaputol ng isang daliri ng isang sundalong Pilipino. At sumainyo sa naman pong edisyon ng Pasada Balita. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, na nagsasabing, anuman ang mangyari, mahal ko po kayo. Antabayan na po susunod na palatuntunang Tarambola. Oras sa hudyat, kalahating minuto na po makalipas ang alas 8 ng AM. Bye! Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ. AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes 7 a.m.